Hoy bakla, sa relasyon naming maganda, wag ka nang manghasel. Iniibabawan ko yan si Arik. Hindi mo yan maa-under. Tsaka yung mga tricks namin sa kama, hindi mo rin mamamaster. Alam mo sound trip namin pag nagsisex? Helicopter, helicopter! July 16, 2022 nga nang maglabas si Sir Enigma ng mga solid na line-up na napaloob sa Zoning 14 kung saan ay ang karamihan nga ng mga matchup sa event nito ay mga bigating battle MC. Maraming kabang-abang na mga battle ang masasaksihan dito, lalo pa karamihan nga ng mga battle MC na kasali ay mga komedyante. At talaga namang solid na tawanan na naman ang magaganap sa event na ito. Kaya naman sabay-sabay natin panoorin ang mga nakakatawa at mga kalokohan na nangyari sa event na ito. Welcome back ulit guys sa ating munting channel. For today's video ay papanoorin natin ang Zoning 14 Best Funny Lines. At syempre, paalala ko lang muna mga clips na inyong papapanood sa araw nito ay ayon sa abot ng aking nakayanan. At kung meron man akong hindi naisama ay pwede kayo mag-comment sa baba at pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Kaya naman, simulan na natin. Let's go! Naniniwala daw ako sa alien. Oo, totoo. Oo, nasa harap ko. Parang ko yung asawa mo, gago. Bubuksan ko yung puke at papasok talaga ako. At lalabas ako sa bunganga bilang bagong tao. Ano, naiilang ka? Naku, lintik ka. Tol, 3GS ka. Dapat kadiri ka. O bakit hindi ka bading? Sa susunod kong sasabihin, baka wala ka ng masay. Diba sabi mo sa intro mo kay Penpluma, may Bisaya na naman in the city! I love it! Naalala mo nung ahon? Diba sa Batangas, 3 araw tayo doon nagstay? Sobrang tagal mo sa CR. Paglabas niya, sabi, legit pare, sobrang lakas ng bidet. Water fetish ang puta. Isa nga din sa mga inabangan na battle MC at syempre pati laban ay ang Kripley vs K-Ram Clash. Ito parehong nagpapatawa at pareho ding kaya magbitaw ng mga seryosong linya. Medyo matagal-tagal ngang nakatenga si Kripley, matatandaan na nung pandemic ay di natin siya nakita na bumabattle. Kaya marami talagang nakaabang ng kanyang pagbabalik sa flip top. Lalo pat makakaharap niya dito si K-Ram na sa panahon nga nito ay isa sa mga bagong battle MC na marami nag-aabang na mapanood ang performance at masasaksihan kung paano nga ba mag-perform sa big stage na may nanonood na maraming crowd at kung paano pa niya tapatan ang kulit dito ni Kripley na sa panahon nga nito ay uhaw sa battle. Napanood ko performance mo sa Wishbus. Muntik na akong magmaktol. Nagkukorus yung tropa mo, nagpapanggap kang konduktor. Tangina, sobrang dugyot mo doon. Yung forma mo, puta pang leche. Yung bling-bling, imbisingsing, nasa daliri, puro 20. Feel na feel mo pa sa Wishbus, kala mo ikaw ay lyrical? Mukha ka dong maglalako ng buko pay tas mineral. Ops! Dota bars, ba't walang hiyawan? What the fuck? Panes kayo kayari kahit digits nagre-react. Lampas tao daw mag-dribble si Beatroom. Ina neto, puro ebas. Kesa naman sa'yo, tang ina mo, lampas tao ka magmedyas. Mukhang isa ka sa mga bobong kumopya kasi walang Tyson kung walang Ali. Kung walang Eminem, walang Looney. Kung walang MJ, walang Kobe. Hindi sa pagmamalaki pero ito ang dapat mong malaman kasi kung walang Kripley, wala kang kalaban. Malas mo, nakainuman ko si Topper. Yung sikreto mo, dinaldal. Yung bakla para daw si Reberete, sinalsal. Yung trip nito, grabe tol, mukhang utak nasa tumbong. Nag-apply kang janitor tapos gusto mo work from home. At ikaw, wag ka masyado na feeler. Di pa tayo magka-level, magpapatalo lang ako kapag napagawa mo si Beatroom ng jingle. At yung tatay mo na high blood, bibigyan ko siya ng best fight.
Pakakainin ko ng taba hanggang tuluyan siyang ma-west side. Sunod naman ay ang labang J. King at Fukuda. Magkaiba ang estilo nitong dalawang ito sa battle. Unang-una si Fukuda, talagang seryoso ito sa battle at may minsan ding bumibitaw din ito ng mga nakakatawang linya pero nakadepende lang ito sa kanyang nakakalaban. Habang si J. King naman ay isa din sa masasabi nating nakahanay ang pangalan sa pagiging komedyante. Maraming nagsasabi na ginagaya daw nito si Sinyo. At mismong si J. King nga ay sang-ayon din naman sa mga sabi-sabi. At makikita nga din natin ito sa mga laban niya na malasinyo nga ang style nito sa pagpapatawa, lalo sa mga expression ng mukha na at kung paano nito dinideliver ang mga jokes na sulat niya. At may tanong lang ako, ba't ba ganyan yung mukha mo, butas-butas? Parang kinurakot na kalsada. Tol, di na yan kaya ng palitada. Masisira pangalan ni Vicky Bello pag yan ang ginawa niya. Tingnan nyo kasi, mas malala pa sa mukha ni Enigma. Tol, pag umiinom ka ba ng tubig, lumalabas sa pisngi mo? No? Tingnan nyo kasi yung uka ng mukha. Parang hinataw ng durian at langka. Pero dahil dyan, na-discover niya ibang talent niya. Kasi pag kumakain siya ng buong kusino, paglabas sa pisngi niya, giniling na. At syempre dahil umabot ka sa part nito at kung bago ka lang nakapasya sa channel ko, inanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pag-hit na rin ng bell button para lagi kang updated kung may bago ko ngayong ilalabas na mga video tulad nito. At papalo at like na rin ating Facebook page, nag-upload ako noon ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat, magpatuloy tayo. Nakaraan kong kalaban, Bonifacio. Ngayon naman, Plaridel. May problema ka ba sa mga bayani, sir? Kasi siya si Plaridel with the motherfucking H. Plaridel. Kagaguhan mo, malala na. Nananahimik si Marcelo, ginawa mo pang Jejemon, walang yaka. Nakaraan, nangumpis kaya ng cellphone. Kirabukasan yung cellphone ng asawa niya, meron ng kapalit. Mahilig pa magpa-project ng floor wax, yung classroom tiles yung sahig. Oh, mga estudyante mo, nagre-reklamo na. Puta sir, ang kapit mo. Pag may nagustuhan ka sa Lazada, kinabukasan, pinapa-project mo. Sunod naman ay ang labang Husky at Mastafit. Ito marami talagang nag-abang sa laban nito, lalo pa at parehong komedyante. Si Husky nga ay kahit sa anong laban nga niya ay talagang di niya binibigo ang mga tao sa mga jokes na dala niya. Talagang mapapasaya niya mga tao sa bawat jokes na binibitawan niya, lalong-lalo na sa laban nga na ito na may kasama pang costume. Habang si Mastafit nga ay unti-unti ngang lumalaylay yung mga jokes niya dito at hindi nga tulad ng mga battle niya noong pandemic ay parang hindi pasok sa mga tao yung jokes niya dito. Meron namang paunti-unti pero di talaga katulad ng mga dati niyang laban o talaga bang pang small room lang talaga yung performance niya. Ang dami mo sinasabi, ha? Hindi mo alam, bingi ako, eh, ha? Ha? Paglasing na, uwi na. Tulog na, ha? Isang malayong pok. May isang taong amoy putok. Kapag sa init ay tutok, yung amoy nanununtok. Kapag pinapawisan, grabe yung singaw. Nanunot sa ilong kahit si Pacquiao nangayaw. Gusto ka sanang gawing junior ng papa mo. Kasi mas mukha pang matanda yung itsura mo. Pa si Flip-Top. Buti naawa ka dito. Tagabuhat lang to ng mga bagnimigo. Biruin nyo naging assassin pa. Kapag may bubuhat na iba, itutumba niya. Okay ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Noong laban mo kay Apex, yung mortar, sinalsal mo. Yung pangarap mong sumikat, hindi na matutupad. Kakalabas mo pa lang ng bago, luma na agad. Basta yung bago mong laro, napakain mo na ba?
Anong pangalan nun po? Putang ina ka. Ingat kayo dito sa live at video call. Walang tira to, naka, baka biglang magjakol. Step back, sabay ikot, hanep, may crossover. Na dumidribble pa ng konti, may palingon-lingon pa, boy. Sabay layup ng ganto, oy, puta, inamoy. Ano? Boring na ba? Ganyan kasi kayo eh. Gusto nyo yung talo ko tapos lahat kayo masaya. Pinang-pinang nyo. At last, ang laban ni Jonas at Sergio. Ito, isa sa mga solid na laban sa Zoning 14 dahil sa sinabayan ni Jonas ang kabaklaan dito ni Sergio. Masabi mong part 2 ng labang Husky at Shernan. Hindi ka nakakapagtaka dahil si Jonas kahit sa anong tema ng battle ay kayang-kaya talaga ni Jonas ganapan yan at kung gaano kakulit kalaban niya sa battle, talagang sasabay niya at hihigitin niya ito. Habang si Sergio naman, kahit sabihin natin na di masyadong nakakatawa mga linya nitong binibitawan, ay bawing-bawi naman sa mga performance maliban sa ginawa niya nung Ahon 13. Yun, parang wala na sa ayos yun at sumubrang na sa limitasyon ng mga performer. Kaya kung di lang talaga haluan ni Sergio ng mga kabastusan yung mga pag-perform niya, ay masabi kong mahusay din itong magpatawa sa battle. One time nahuli ko silang dalawa na masayang namamasyal. Angkas-angkas siya ni Enigma sa 125 na rakal. Ang saya ng mga putang ina, kala mo bagong kasal. Si Arik, si Aljur Abrenica, eto naman si AJ Canal. Alam nyo ba to si Deo pag nakadroga? Sinasakal niya yung titi niya ng goma. Pinanggigigilan niya ng sobra hanggang maging kulay talong yung nota. Tapos pag sakal na yung titi, tsaka niya pipiliting umihi. Totoo lang, hindi sa panghusga. Mas may itsura ka sana kung naging trumpo ka. Oo, trumpo. Tama ka sa iyong narinig. Alam mo kung bakit trumpo? Ang sarap mong talian sa leeg. Alam nyo ba yung mga ganitong bakla? Rare. Re-rapin ka bigla. Baklang walang pinipili, ubod ng kadire, tsumutsupa ng forma na may buha-buhangin yung tite. Alip, hindi mo muna pagpagan sis, pagpagan mo. Ang dugyot mo. Kaya alam mo, hindi ka talaga nararapat sa LGBTQ. Yung gantong mukha, alam mo kung saan bagay? Sa LPG Blue. At dito na tatapos ang aking video sa araw nito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Marami pa pong ilabas sa mga video about sa flip top, kaya pag-abang-abang na lang po. At don't forget to like this video para naman ipakita ni YouTube sa ibang manonood. Maraming salamat sa inyong suporta guys at hanggang sa muli, peace out.